Children play, rune of maidens, angels slay, mistletoe, angels slay, flowers, the gift of Christmas Day. Dito kami nag-park, guys. Free parking. Ito yung hotel namin. Hahatid na natin ang ating car. Nagsisnow, guys. Good morning. Navigation is now Paggas muna complete. tayo, guys. Ayan. Ayan, guys. Nasa gasoline station muna tayo kasi kailangan kung ilan yung gasolina natin kahapon ng kinuha, ganun mo rin siya ibabalik. natin ng 51 ng 15. Paalam na tayo sa Mercedes, guys. It was nice driving you. Yan guys, dito mo pagbabalik daw para i-check nila. So kahapon yung pick up natin dito sa mga nakapark na nakaayos dito for check up. Yan. Kaya bumalik kami ni Joyce para ayusin siya dito. Tapos may magche-check up here like yung ginagawa sa kabila just to check kung same pa rin yung condition ng car. Ayan, chine-check na niya based doon sa photos na sinend yesterday. Kaya important na isend yung photo before. Kasi yun yung basis nila nung pag-check nung car kung may tama or not pagkabalik. Ano masabi mo? Lamig. Lamig. Snow na, guys. Parang kulang yung soup. Ito na siya, guys. So, doon yung pipick upin yung mga kotse. Bibigyan niya kayo kung saan nakapark yung ni-rent ninyo. And then, ito naman. Ito na, guys. Tingnan nyo siya paano mag-drive. Kung magkakatrabaho ako sa susunod na buhay ko, ito gusto kong maging. Angas. Ang bilis. Ang tahimik ng Mercedes. Tahimik eh. Oo. Naka-vlog kasi siya. Hinaharurot niya kasi, guys. May sasakyan. Ang galing. Pagka magkakatrabaho ako, guys, gusto kong maging parking attendant. O kaya valet. Saya. Driving. Mahilig tayong mag-drive. So, yan, guys. Nandito tayo sa Jeju Rainbow Rent a Car. It depends din, guys, sa car rental facility. I booked this through Klook, guys. Kung magbubook kayo ng rent a car, you get to choose kung anong kotse ang gusto ninyo. So, for kahapon hanggang ngayon, yung Mercedes yung kinuha namin dahil dream ni Jelong mag-drive ng, actually BMW ang gusto niya. Yan ang minamanifest niya. So, tinry namin i-drive. Okay naman, pero nakakamiss yung Everest natin. Mas malaki kasi medyo, parang nakasquat ka doon, pababa. So, tomorrow naman kukuha tayo. Ibang kotse naman, isasama ko ulit kayo. So, dito, yung pickup area. So, again, ano-ano yung mga kailangan, guys, kung magdadrive kayo sa ibang bansa, specifically here in Jeju. Prepare your passport, your Philippine driver's license, and kumuha kayo ng inyong international driver's permit, which I got from AAP. Guys, that's 4,200 annual na yun. Pwede kang mag-drive sa ibang bansa. So, yun. Mabilis lang siya. Well, 1 hour sa may Aurora Boulevard ko yun. Snow na! Tapos, guys, may bus stop dito. Sumasakay na sila. Dala-dala nilang maleta nila. Sakay tayo. Punta tayo ng airport. Saan? Sa mga babalik sa airport, sumakay. Sakay tayo. Yan. Today, guys, is free and easy kasi ito yung day na wala kaming sasakyan. Ayan. Sakay tayo dito. Kung saan sila pupunta, sama na lang tayo. Baka patugigaraw na to. Sakay na tayo. Ano sabi mo? Mukhang tama naman yung nasakyan natin na bus. Bakit? Mukhang kasama tayo sa family outing nila.
Dala yung mga maleta. Hindi ko alam kung rinig kayo, mic mo wala eh. Wala pa. Saan ba yung mic mo? Dito. Okay. Design lang. Design lang. Ito na, tingnan natin guys kung saan tayo dadalhin. Sakay-sakay lang tayo. Yan. Pero make sense naman. Make sense na papuntang airport to guys. Kasi wala namang ibang pupuntahan to. Oo. In and out lang siya. Correct. Tapos part na rin ito ng business investment nila. Yes guys, may pa-free shuttle sila to and from the airport. So ganito ang magiging ganap natin. Pero hindi ko sure kung ito pa rin yung service provider natin. Kasi magkaiba, kasi nga na mali-mali ako. So wag niyo akong gayahin. Siyempre, kaya tayo din nag-vlog para matuto tayo sabay-sabay. So dahil nga, alam niyo naman ang kabisihan, ang ginawa namin guys, nag-book kami ng flight. Pagka-book ng flight, nagtrabaho na kami ng todo up until parang 2 weeks na lang aalis na kami. Ganun naman tayo lagi, sanay na kayo dyan. So yun, doon lang ako nag-book ng hotel. Sinunod ko yung hotel. Tapos na-realize ko, shucks, kailangan nga pala ng sasakyan kung kayang mag-drive dahil malayo-layo. As in, malayo yung mga destinations dito guys, mga 20 kilometers away, ganyan siya. So, alam mo ba kailan ako kumuha ng lisensya? Siya meron na yun. Ako kumuha ako day before. O, diba? Day before para makamaneho tayo. So, ganun. Ang gawin nyo guys, plan ahead. Ito na yung vlog na panoorin nyo kung saan kayo pupunta, paano, kapag actual nandito na. So, ang gagawin ninyo, ang range ng mga sasakyan guys, kung for example, yung mga Chevrolet Spark, yung mga Wigo, yung mga ganong kaliliit guys, nasa 1,200 to 1,500 lang siya per day. Dahil nga kami ay pahuli-huli, nung isang araw, meron pang from dating namin hanggang pauwi namin. So, ako, may pagka-overthinker din kasi ako. Tatawa si Jello. Totoo naman. Totoo yun. Lagi akong ganun. Di, baka mas magmura pa. Baka mas magmura pa, guys. Mas lumalapit, mas nagmamahal. Di ka pa natuto. Parang di ka naman vlogger. Paulit-ulit lang yun guys. So, yun, talagang ting kay Joyce yun. Kung Oo, pag lagi medyo yun. mura, ay mas magmumura pa hanggang sa nagmahal na siya. Ganun. Ganun ako lagi guys, kahit saang gamit yan. Minsan mag-sale yung ganun, parang minsan hintay ng 12 yung mga ganyan. Kaya pag nagsabi na yan, pag malapit na yung plan, yan, alam ko na, nagmahal. Sige, okay na yan. Ganon, kaya wala na kami sisihan sa ganyan kasi alam niya, eto na naman ho si Joyce. So, ganun guys, doon na kayo matuto sa akin kasi lagi akong may hopes, like, kahit sa tao guys, may ganyan ako, kaya nadi-disappoint ako. So, ito yung mga, pero no regrets na kami dyan kasi better naman. Kasi bakit? Kung nakuha ko agad yung mas affordable, hindi namin masasakyan ang Mercedes. Ano yun guys, gandang experience. Pricey siya, I agree. Pero ako kasi, di ba, sabi ko nga sa inyo, parang sa material things, isa yun sa mga next goal ko na sana ma-purchase ko. And then, yun, na-inspire naman ako to do better. Ng 2026. Motivated tayo kasi Yes. ganun pala yun na nasakyan natin yun. Nakakatuwa din. Ang ganda tingnan. Ang napansin ko lang kay Joyce dito, ang galing-galing niya mag-drive sa Manila. Pero pagdating dito, pag siya na, parang naging newbie driver. Kinakabahan ako guys kasi ang daming, panik-panik kasi akong tao guys. Ang daming camera. Pagkatapos namin mag-content, sabi niya, ikaw na, okay na pala ako. Kasi guys, nakakabahan ako. Sa Pilipinas kasi kahit gano'ng kagit-gitan yan, kaya ko yan. Pero guys, dito kasi, meron ng gauge. Sa gauge mo pa lang, meron ng speed limit. Ang daming camera everywhere. Parang ako, pepedal pa ba? So, Sabihin niya, overspeeding ka. Oo. Isipin mo, yung takbo ng highway, 80. Oh, Tapos biglang may pumasok lang ng isang street, naging nagiging 30 50. bumababa Naging pa. 50. Paano? Siyempre, i-break mo dahan-dahan. Oo, Siya, oo. pagkapasok pa ng overspeeding ka, anong gagawin ko? Pagka 80, biglang 50. Si Panic. So, ako si Panic, siya si Kalma. Ako si OA, siya si Nonchalant. Ganun, balance ba? Mukhang tama naman guys, nasa Seoul, na Ito tayo. na kami, nasa airport na kami. Seoul Airport. Naging Anong punta sa Seoul? Seoul. Hindi pa tayo sa Ay, Seoul. di ba, Seoul. So, yun nga guys, kung mag-range kayo. Sa mga magtatanong kung dream nyo rin makapag-drive ng top-down na sasakyan, ni-rent namin yun, 10,500 per day. Tapos, babalik mo siya sa dati niyang gasolina. Yung gasolina pala nila dito, hindi lang per kilometer, may percentage pa. So, nagpagas kami kanina ng 20,000 worth.
Tapos, nung chinek yung kotse kanina, nang hingi pa ng 10,000. So, that's around 30,000. Mga 1,200 na okay na yun, di ba? Kung yun talaga ang dream nyo, kung may mga dream car kayo, mga dream experience kayo, huwag nyo nang gawing dream. I-goal nyo yan, gawan nyo ng paraan para ma-experience nyo. Habang may buhay, may pag-asa. Tsaka to be fair, yung 1-2, mura na yun. Mura Kasi yun. nasa probinsya kami. Malayo yung mga Medyo dinrive 1 hour namin. drive, tas at your own pace. So, mura na yun. Dito na tayo sa airport. Kain na muna tayo dito. Sige. Oo, saan kaya tayo pupunta? Oh, pwede rin naman. Ayun, Ito guys, airport. ang itsura ng Jeju International Airport. Chinus namin na dito bumaba guys kasi marami ng mga bus lines dito. Nagsusnow today, malamig. Ang degree Celsius ngayon guys ay -2, -4. Guys, pumasok kami, tapos umakyat kami sa 3rd floor. Merong observation deck. Tignan natin. Tapos may mga restaurants na din dito. Kain tayo for lunch. Tignan natin. Ito itsura niya. Ano kayang view dito? Wala naman. Walang view. Baka hindi kita guys kasi nagsusnow ngayon. Ito yung map guys. Dito tayo. Hanapin nyo yung English version na lang. Nandito tayo banda. Hindi. Ayun tayo. Sa taas. Hindi, airport yan. Airport. Yan, nandito tayo nag-stay. O, dito side kami. O, dito tayo banda nagsistay. Dito dapat tayo pupunta rin pa kahapon sa may waterfalls. Pero hindi tayo nakapunta kasi nagpunta tayo dito. Sa Sulok. Sulok ba yan? Oo. Kunin mo. So, dito tayo nakatira guys. Sa ibang araw, magtutour tayo dito pag may kotse na tayo. Tapos sa susunod naman, dito naman tayo. Okay? Okay. Let's go. Kain muna tayo. Tapos, ano lang tayo ngayon. Free and easy. Hanap tayo ng may matutour ba tayo today. Sa mga may kids, ito naman guys, may play place sila dyan. Here, itsura ng domestic. Pagbaba namin guys sa first floor, dito na. Ito yung dumating tayo. Kumain tayo sa egg drop. Magtatanong muna tayo sa tourist information kung dito ba yung mga city tour bus nila. Guys, nanggaling tayo dito. Nabigyan tayo nito. Jeju City Tour Bus. Wala pa akong masyado nakitang na ganito. So, tayo na. Mauna na tayo. So, yan. Ito pa yung mga ibang catalog na pwedeng gawin. Kain muna tayo, guys. Tingin tayo ng... Gusto ko abalone. Here, guys, menu nila. Parang gusto ko na mag-abalone. Seaweed soup. Alam ko na. Tsaka na tayo mag-abalone, guys. Mag-tofu kimchi with black pork tayo. Okay, nakaupo na tayo, guys. So, meron tayong 1 hour to eat. 1 hour 45 minutes. Ang next na city tour bus ay 12:30, which is good. So now, what are we gonna do? Wait for our food. So, umorder kami. Pag via cash sa tao kayo, if card naman kayo, dun kayo sa mga kiosk nila na pindot-pindot. 1, 2, 3. Yan. So, ang galing ah. So, hintayin mo. Binigyan kami ng number. 0567. Tapos now serving dito. Tapos dyan kukunin. Here naman guys, may self-service bar which I like kasi yung mga side dish nila laging nakaganyan. Yung kimchi nila tsaka yung pickled radish. Okay? Ngayon naman, ang gagawin namin, baro ako kami. Ito guys, kasi nakikita ko to sa TikTok, itong Tamnao. Tourism nila to. I think booming pa lang ang tourism ng Jeju guys. Hindi pa kasing active ng Klook ito. Walang reviews, walang ganyan. So hindi rin ako makapag-book kagabi. So we decided na magpunta since we're going to the airport, sa tourism tayo nagtanong. So binigyan tayo ng pamphlet na ganito, Jeju Tourism Bus. So ito yung timetable naman guys. Naka-red naman yung sa Jeju International, every hour naman meron.
Ayan, so 11:30 dahil kakain pa tayo, mag-hop tayo sa 12:30 schedule. So it will take us 2 hours to go around city. Ayan, yung area naman within the airport side. So while wala kaming sasakyan, this is best for those staying near the airport. Mabilis lang na nasa Jeju. Ito ang gawin ninyo, guys. Ayan. One-time ticket, guys, is yung hindi na kayo bababa is 5,000 Korean won or that's around 200 pesos. Yung one-day pass naman, if you're gonna hop on, hop off, is 12,000 Korean won or around mga 500 pesos. Close. Ayan. It's closed every Monday. Starts at 9 a.m. at ang last bus natin ay umaalis ng 5 p.m. So, if you want sunset, go for it. Okay? So, later, pagkatapos namin kumain, dito naman tayo and I'll be touring you within Jeju International Airport. Okay ba yan? Pumunta na kayo dito. Jeju, alam nyo ang ginugol ko ngayon. Korea tourism, Jeju tourism. I love Korea, 'di ba? Manifest natin, sigaw natin sa langit kasi guys, iba, 'di ba? Nasanay tayo ang ganda ng Japan, pero guys, iba rin ang ganda ng South Korea. Kain muna tayo. It's our set. Nandito na ang food natin. Yung kay Jello Donkatsu yung kanya. I have bulgogi set kasi ako, tsaka seaweed. Seaweed soup ang sikat dito, guys. And syempre, ang kanilang mga seafood, I have here abalone, dalawa. And then, may kanin. Wow! And then, ano ba to? Kimchi rin ba to? Tapos kimchi and pickled radish. May sinama rin sila na seaweed. Nori, sheets. Kain tayo. Thank you, Lord. Tikman muna natin ang kanilang black pork. Seaweed. Super init. Lagi ang pagkain nila dito, super ka-duper sa init. Ingat ka dito sa shot mo, parang papel lang eh. Oo nga eh. Oh, sarap. Baka ma-paper cut lang yung lips mo. Sa mga seafood lover, guys, ang hirap naman ito. May, paper cup, literal. Papel na papel. Nakakatawa. Kain muna kami. Kay Jello, ito. Masarap, Han? Normal. Normal na tonkatsu. Yes. So, yan guys, pag nasa airport or parang normal naman nila na presyo yun, itong order ko na set, 760 pesos ang equivalent niya. Kung hindi naman nakaset ang order nyo, mga nasa 400. Sarap. Lalo naman lamig ngayon. Harap. Di ba kapag seaweed soup dito sa Korea, kapag birthday? Happy birthday! Sinong may birthday ngayon? Happy birthday! Ito na, ang star of the show, abalone. Abalone ba o abalone? Ito guys. Seafood ang sikat dito sa Jeju, so mag-try kayo nito. Mas malambot siya sa inaasahan ko. Parang siyang may kunat. May kunat ang atakan niya, guys. Pero hindi super kunat. Malambot pa din ang pagkaluto. Baka sa pagkaluto yun. May natikman ako nito before sa Taiwan. Pero ito mas malambot siya. Yun tayo. Busin lang natin ito. Si Jello patapos na siya. Kikentuhan kami ng aming mga days dito sa Korea. And so far, na-enjoy. very good. So very good. Oo, na-enjoy talaga namin ang
Korea, pang ilang araw pa lang natin? 21, Kaubos na kagad 8, yung 4, budget 5, 26. 6 days. Guys, yung winidraw natin, paubos na siya. Pero guys, hindi nyo na maaalala ang gastusin, pero yung memories forever. Wow. So, paglabas nyo ng gate 2, guys, ganito paano kayo makakasakay ng city tour bus ng Jeju. Makikita ninyo dito sa bus stop number 3. Yan, andito naman ang signage, guys. And ito, ang kanilang schedule, ang kanilang mapa, at kung paano bibili ng ticket. So, the ways that you can buy is upon boarding, cash, credit card, or transportation card. So, again, ang one-time ticket nila is 5,000 won, while ang one-day pass for adult is 12,000, child is 8,000, and for handicaps and veterans, may 6,000 won naman. 버스가 잠시 후 guys. 도착합니다. Okay, nakasakay na tayo sa kanilang bus. Hindi siya double decker, guys, ha. Normal bus lang siya. So, kapag nagbayad kayo ng 5,000, yes. Ayan. Tinanong kung meron na kaming map. Yes, ito na ang mapa natin. So, 5,000 won, guys. Walang babaan yon. May tour guide din pala dito. So, mag-explain siya. So, guys, ha, hindi kami bababa sa may ride na ito. If I can show you dito sa gilid, kasi nga this is our free and easy day. Pahinga natin ang mga sarili natin dahil nasa 1/3 pa lang tayo ng ating bakasyon. So, i-explain ko sa inyo at i-recommend ko ano ang mga feel ko na dapat nyong makita dito sa Jeju. Okay? Kung gusto nyo namang bumaba, 12,000 won yon para hop on, hop off kayo. Okay? Tara na. So, from number 7 Jeju International Airport, we are now heading to Yeongdam Leport Park. So, 8, 9, 10, and 11, guys, are all coastal roads. So, kung gusto nyo bumaba dito, perfect ito for people who loves to walk. So, kung bababa naman kayo, guys, bago pa mag-announce at bumaba, pindutin nyo yung red button to stop. Pinalipat tayo, guys, sa right side ng ating tour guide kasi ang coastal area daw ay nandito sa right side. So, kung magtutour din kayo ng ganito, guys, lumapit kayo sa side ng ating tour guide. So, guys, again, sinasabi ko sa inyo, hindi pa booming masyado ang tourism here. Puntahan nyo siya, guys. Tingnan nyo, 2 group lang kami nandito. Ang haba ng bus. Sana dumating yung araw. Marami na kayong makakakita rin ng Jeju. Ito ang itsura, guys. Maya-maya papakita ko na sa inyo ang kanilang coastal area.10년 가까이 시간이 ganda. 지났는데요. 지금은 parang 개발 yung mga 탐사 pang-movies na, guys. 코스와 추가된 코스 5개 코스. Nandito na tayo, guys, sa number 9 o yung park na tayo. May mga sumasakay na alam kami. Nakakatawa. Ang ganda dito. Guys, parang ang ganda rin i-drive dito. Imagine mo, mag-drive ka tapos ito waves ang iyong view.
Here na tayo guys sa Dodobong Peak Rainbow Coastal Road. It is one of the 31 hidden explored places in Jeju City. Announced by Jeju City by selecting 31 representative places. So, kung maghahanap kayo ng isa sa mga gusto nyong tourist attraction, go kayo dito sa number 10. Pwede kayong bumaba. May easy climb dito. Slope is low and the scenery from the road and the summit is quite spectacular with the view of the sea. Sa left side naman guys, ayan, katulad nito, may Holly's Cafe dito na ang iyong backdrop ay ang ocean. Yung iba bababa dito guys kasi nga maraming kilalang areas dito. So, may iba rin pasakay naman. Ang nakakatuwa guys, ang nagsusupport ng ganito nila is locals din. So, tayo, Pilipino, wala masyadong naririnig na nagtatagalog dito. Isa pa lang ang na-encounter natin. So, if you have time, if you're looking forward to visit Korea, alam mo na ang Seoul. Kung gusto mo ng tahimik, relaxing, kayang lakad-lakad lang. Kung gusto mong mag-drive, Jeju guys, mag-Jeju kayo. We're heading towards number 11, Iho Horse Lighthouse or Iho Teo Beach. Okay guys, Iho Teo na tayo, number 11. Dito rin sa Jeju guys, isa sa mga sinisimbolize nila is ang horse. So, ito ang mga pupuntahan ninyo, especially those na may mga kids daw kasi ang kanila daw dito, sand is white and ang waves dito is not too strong. Pero mas strong ang pagod ni Jello. Yan siya. Nag-tour para matulog. Ito guys yung lighthouse. Tapos na tayo guys sa mga coastal area. So makikita nyo na ulit. Nandito na tayo sa gitna ng city. Driving ulit. We're heading to number 12. Jeju Folk 5-Day Market. So it has the oldest tradition among the traditional markets here in Jeju Island and is a traditional space that has preserved the life and the history of Jeju people. Open siya guys, 6 na araw lang. 2nd, 7th, 12th, 17th, 2nd and 27th of the month. Today is December 26 guys. So bukas pa magbubukas ang market na ito. So our next stops guys from number 13 to 17 guys are all yung mga shopping areas naman nila. Lotte City Hotel, Wulang Village, yan yung mga hotels na malalaking names na may mga duty free. Yan. So kung gusto niyo ng mga area dito, go kayo dyan. Maison Cad Hotel, lagi ko rin yung nakikita. Guys, kung saan kami nagsistay ngayon, ito yung group niya, Shinshin Hotel. Meron din siya near Jeju Airport. 경우에도 이곳 정류장에서 하시면 되겠습니다. This stop is number 15, Halabery. Guys, sobrang chill nitong tour na to. Even yung families 네, na nasa hala likod, hindi rin 수목원입니다. sila bumababa. Tingnan nyo, ang tahimik. What's good about it is, one, this is very affordable. For only 200 pesos, you get 2 hours na mag-room around dito sa area. So, kung pagod na ang mga paa ninyo, katulad namin from Busan, nasa Jeju tayo ngayon, upo lang tayo dito, makikita na natin ang paligid. Pangalawa, bukod sa mura guys, at nakapahinga ka, talagang namang napapapikit ka sa sobrang chill. Ganun na ganun na magbakasyon ang trentahin guys, may konting pikit in between. So, sa mga magbabakasyon dito or even the locals guys, they love the area number 16. No, yung 5-way intersection, the Dream Tower.
Favorite nila ito guys dahil nandito ang mga big theaters, big hotels, good for walking ang area, and nandito ang large mart. So, mga tao usually dito sila nagsistay during their visit. Dito na tayo guys between 17 and 18 Maison Glad Hotel and Samu Park Air City Hotel. So dito makikita guys parang Myeongdong-ish na siya na very tahimik lang rin. Nandito yung mga shops. It's our set. Now naman guys, 네, dito na tayo 이번 sa 정류장 Jeju 제주 Bus 버스 터미널입니다. Terminal. So ito naman guys, yung buses dito connects the entire Jeju Island. Diba nga, pinakita ko na yung mapa ng Jeju. Ilagay na lang rin natin dyan sa left side. Nasa part tayo ng southern part, sa Sugwipo area. So kung taga Sugwipo din kayo guys, Seongsan, Halin, Gosan, yan, nagko-cross ng roads ang mga bus na dadaan dito. We are now at stop number 20, Jeju Folklore and Natural History Museum. This museum is where you can get in touch with the old living grounds and various cultures of Jeju. Yes, kung katulad nila na bababa kayo guys, meron ditong timetable para alam nyo, kunyari sa number 20 kayo bumaba, ay nahila na kayo, number 20 kayo bumaba guys, ayan, tignan nyo yung oras, ayan, it's 1:51 sakto, 1:51, 6:51 next bus, para naman mailipat kayo to another. So kung maaga kayong magsisimula guys at 9 o'clock, pwede kayong bumaba every hour dito. Now naman guys, nandito tayo sa Sarabong Peak or Sanji Lighthouse. The side of the red sunset from Sarabong coloring the whole sea is called Sabong Nakcho. It is one of the 10 views of Yeongju with outstanding scenery of Jeju. Sanji Lighthouse is one of the most beautiful lighthouses in Korea. Check natin pag nadaanan pa. Guys, yung feels dito naman, para kang papuntang San Juan, La Union. Biglang may dagat na naman. Nandito na tayo guys sa ating stop number 1, Jeju International Cruise Terminal. Guys, pati yung tour guide namin bumaba. Bye-bye. Pati yung driver. Pati yung driver? Change people na. Ha? 안녕하십니까. Annyeong. Domestic Heli Terminal of Next na tayo guys, bababa tayo sa Dongmun Market. Mag-merienda tayo. Dongmun Market. Guys, baba tayo. May mga bababa rin. 언제 내리겠습니다. So, okay, nakamababa tayo ng Jeju City Tour. After 2 hours. Hey guys, Joyce Sabot Bartolome here and let me welcome you to my Travel Joys in Jeju, South Korea. Hey! So for today guys, nakatapos na tayo ng ating city bus tour. Ngayon ko lang nakita na may ganun pala dito. So sa kaalaman ninyo, kung wala kayong sasakyan, gusto nyong mag-chill at makita ang sights around sa may city center. Tapos baba kayo dito sa Dongmun Market, mag-city bus tour kayo. Panoorin ang vlog para malaman magkano at kung saan-saan pupunta. Ngayon naman, syempre, dahil medyo gutom-gutom na tayo, mag-dessert naman tayo, mag-merienda sa Dongmun Market.
This is the largest market naman that they have in Jeju Island. So sabi dito sa ating pamphlet, Dongwon Market is Jeju's largest permanent traditional market with the longest history, located in the original downtown of Jeju Island. May mga seasonal specialties na mabibili dito, so tingnan natin kung magkano ang mga tinda, ano-ano ang meron dito sa loob. Ay, ang ganda ng strawberries, oh. 5,000 lang. 5,000 lang. Ganon din ang kanilang orange. Pasok tayo. Jeju Dongwon Market. Madalas kong nakikita tong market na to, guys, sa mga vlogs dahil malapit din ito sa airport. Tabi tayo, guys, may sasakyan. Syempre, alam nyo naman, kilalang kilala ang ating Jeju Island sa Halabong. Mag-try tayo ng kanilang Halabong juice. Ang gaganda tingnan, oh. Ang sarap tingnan ng kulay dito, guys. Orange na orange. Ayan, oh. Ano yun? 3 kilo. Ano lang? 600 pesos. And guys, makukuha tayo dito sa kanilang pa-free taste yung orange nila dahil nga sagana sila sa mandarin, sa orange, sa tangerine. Halabong ang tawag dito. Lahat sila may hawak na orange dito. So, yung iba, chocolate coated, yogurt coated, sugar coated. Yan, may mga pa-free taste sila. At ang linis, ha? Ang linis ng kanilang market, dry. Dito naman may mga daing na gulay, kelp at seaweed. Tapos meron din dito mochi. Oh, parang sarap. Fresh ng spring onion nila, oh. Lettuce. Cabbage. Dito na tayo sa side ng wet market. May mga isda na ano to? Small na lobster. Octopus. Mga kimchi. Ito na. Dito naman tayo sa side ng kanilang wet. Dito naman, I think, are street foods. Let's see. May dogs din dito. Dog friendly. Ayan. Nandito naman ang street market. Dito na, guys, yung mga nakikita ko sa Facebook, sa TikTok na mga famous na kuya. Yung mga nagto-torch-torch. Meron dito, may mga sumasayaw pa dito yata. Ito naman, guys, black pork na roll. Dessert. Ang sarap. May strawberry, may kiwi, mandarin. Dito na mga torch-torch, guys. Ito, squid. Nag-torch na. Naman, guys, rice ball. Ito, abalone, egg, octopus, onigiri. May odeng naman dito, yung original and spicy. Yung ibang shops, guys, sarado pa siya. Ito, yung ditong side. Yun o, yung buong stretch sarado pa kasi baka maaga pa, guys. 2 PM pa lang. Ito. Ayan, para makita ninyo. Ito yung mga orange. Sige nga, turo mo sa kanila. Ito yung kanina. Saan ang dessert? Dessert. Dito mga ramen tsaka pork. Dessert. Wala. Walang dessert. Wala. Sige. Lakad tayo ulit, baka may madaanan. Ito, guys, so for example, fruit crepe siya, pero sarado pa. It's Friday today, December 26. Check ko, baka meron sa mga signage nila kung anong oras ba ito nag-ooperate. Pero itong site na to, yung may mga umaapoy-apoy, bukas na siya. Dito, guys, di pa tayo nakakapunta. Nag-left naman tayo. Ito, anong pinipilahan nila? Yun natin. Dessert ka ba? Cute, baboy.
Ano siya? Akala ko dessert, meatball pala. Parang jerky. Ito, may ano siya. Free taste. Tikman natin. Parang jerky nga. Okay naman, hindi maalat, matamis-tamis. Try nyo rin. Dito naman guys, mga side dish. Yan o, chili, white kimchi, quailed egg. Yan, iba-ibang kimchi pa. Guys, ito yung madalas kong nakakain sa mga sabaw nila. Kapag ka naging soup na siya, masarap. Yan o, mga dried. Dito naman tayo sa mga gulay nila. Gulay pa din. Ito mga mushroom na dehydrated. Mga tinapa. Tokboki. Odeng. Sundae. Yan guys. At meron pa rin syempre na photo studio. Laging may ganyan sila. Wow, ang sarap ng mga side dish. Ang sabi nila, ang masarap nito yung squid. Ako, paborito ko to, pamuchin. Saan yung squid kaya? Ayun o, pati ano. Alimasag. Dito naman guys, shopping street, alley market. More on damit naman yata dito. Di na tayo pasok dito guys. Di man tayo bibili ng damit. Hanap tayo kung may mainom tayo or makakain na dessert. Dito naman tayo sa kabilang wet market. Nalaki ng isda oh. Sea pineapple. Ito naman ang kanilang mga daing. Wala na masyadong tao guys. Yan. Titin na sila ng mga side dishes, mga banchan. May bagong alamang din pala dito. Wow, grabe oh. Mga chili naman. Chili pepper. Oh, haba. Isda dito oh. Swordfish ba to guys? Dito naman guys, may restaurant. Abalone noodle soup. Abalone ang ano dito, abalone guys. Wow. Ito naman si ate nagsasayaw. Wow. Hala ka. Hala. Sobrang hot ni ate. Nakakatawa naman yun si ate. Ano lang siya. Do what you love. Ayaw pa bumili. Sunugin ko kamay ko. Magaling siya. Oo, magaling. Baka pwede siya maging idol. Oo. Wala guys, hanap tayo. Anong gusto mo? Mag-cafe tayo? Sige, lakad tayo dito sa labas. That's it for our Dongmun. Wala tayong nakain guys. Ang craving namin ni Jello ngayon ay sweet potato. O kaya ako tanghulo na orange. Yan ang gusto kong makain. Tingnan natin kung may makain dito. If not, punta na tayo sa area natin. Kasi meron din kaming market doon. Galing ni Jello ah. Baba namin. Dito na sa bus. And I'll see you. Anong bus? Andan. Sa hotel. Sa hotel. Yung bus dito bumaba guys. Ang galing. Hotel agad. Hindi yung bus ang bumaba. Tayo ang Kami ang bumaba. See you on the next one. Bye! Hey guys! Joy Sabat Bertolome here and let me welcome you to my travel joys in Jeju, South Korea! Hey! Grabe naman sa. So for today, nakapahinga. Kumain kami ng sweet potato. Hindi nyo na nakita kanina. Pero dyan namin binili guys. Naghanap kami sa 7-Eleven. Buti na lang sinabi. Ito, cafe pala itong katabi ng 7-Eleven sa tapat nitong aming hotel. May sweet potato. Yun, para yun ang mini-merienda nila guys. Sobrang sarap. A must try. So for today guys, dahil ito ang araw na free and easy, wala tayong sasakyan, walkathon tayo ngayon. We are going to Ole Market. A few meters away lang siya dito, parang mga 300 meters away lang siya sa aming hotel. And tingnan natin kung anong meron sa market na ito, anong pwede natin kainin, food tripin, souvenirs.
para kapag dito rin kayo nagstay, alam nyo na ang magagawin nyo. So tara, lakad tayo! Hello guys! So, ito na naman ang mga trivia natin. Mga tanong ko sa isip ko na sasagutin natin out loud. So sabi ko, bakit parang ang konti ng tao dito sa Jeju? Ano bang population dito? So ang population pala dito sa Jeju is around 700,000 people only. Tapos guys, reason why konti lang ang matao kasi yung mga youth nila is nag-out migration for education. Kasi nga guys, ang living dito is mostly agriculture, fishery. So for more opportunities, umaalis sila dito sa Jeju going to the university sa big cities. Ganun pala yun. Tsaka ang birth rate dito guys ay mababa din. Kaya konti din ang tao na mas bata. So ganun pala. So, kung gusto nyo daw talaga ng tahimik, ng laid-back na buhay, stay kayo dito sa Jeju for slow living. So, ito na tayo ulit. Ito yung ito dapat yung kakainan natin ng first night. Maraming tao. Ayan, black pork ang kanilang kakainan dyan. Kami naman, punta muna tayo sa market, street food muna tayo. Ito guys, oh. Tahimik. It's 5:30 now. Tonight, magmanok naman tayo, guys. Dahan-dahan muna tayo sa pagkain ng baboy. Ikaw, Jello, anong feel mo dito? Chill lang. Super chill. Okay, we now arrive at Sugwipo Oli Market. Tingnan natin kung anong meron dito sa loob. Ang vibes niya guys, alam niyo yung mga Tsukiji Market sa Japan. Ganon din yung feeling niya dito. May mga live na seafood, may mga street food. Ako ngayon, ang gusto kong kainin kapag nakakita tayo ng tanghulo na orange. Ikutin natin ito. Tara, sama kayo. Itsura ng kanilang Oli Market guys. Malinis. Dry ang sahig. Dito naman guys, pasalubong centers, yung mga nakakarton. Ito ang kanilang halabong juice. Nakapila sila. Chicken. Ikaw, honey, anong craving mo? Manok yan. Kamusta? Ang init pa. Tekman. Ikaw, nakakain ka na? Mainit ah. Sarap. Juicy. Juicy and tasty. Ano lang, salt and pepper. Ang harap. Sarap, di ba? Harap, harap. Ito, mga orange. At dahil nga guys, maraming supply dito or maraming taniman ng tangerines or oranges guys, isa sa mga activities na pwede nyo gawin dito is tangerine picking. Kanina may mga nadaanan kami na farm. Tingnan natin kung makakapaganon tayo one of these days. Ngayon, tayo ay nandito muna sa market. Hanap tayo ng matitikman nating mga delicacy nila. Ito. Pork. Black pork. Ganjong. Tingnan natin. Ano itong pinipilahan? Ganon. Tapos, ang sauce niya, guys, parang orange. Galing, ah. Guys, may Dippin' Dots sila dito. Batang 90s, alam niyo yan. Ito yung presyo. Yung pinakamaliit, 6,000 or 240 pesos. May waffle din dito. Ito naman, guys, jokbal ang kanilang tinitinda. Boiled pork. Street na maraming tao. Abalone ba to? Traditional abalone gimbap. Black pork butter rice. Garlic black pork griddle roasted. Wow, grabe. Octopus, squid.
Okay, nakahanap din ako ng tanghulo. Tanan! Let's try ang aking craving tanghulo ng tangerine here in Jeju. Kaya ko ba lahat to? Matamis, juicy. Manipis yung pagkakakot ng sugar. Masarap. 4,001 or ganyan. 160. Diyan dapat try natin. Hindi nga fake news yung balita, guys. Ang sarap ng orange nila dito. Tapos, yung coating niya, hindi ganun kakapal. Kagaya nung nangyari sa atin before sa Japan. Okay siya. At ang pinakamasarap pa nito, libre ng asawa ko. Solid. Solid experience. Try nyo, must try. Umasin mo na. Yeah. Ito siya. Ito yung store. Hiro Tanghulu. Between 2 and 3. Oo, nasa 2 and 3 na ali. Ito guys, may pila na naman. Very lively pala to pag ganitong oras guys. It's now 6 o'clock. Yan, may chicken, may pork, may squid. Naman guys, tteokbokki place. Yan, parang ang gusto ko i-try ito, sundae. Dito guys, oh, meron ng overload lahat na meron. Yung mga tteokbokki, pati yung mga fried nila, 13,000 siya. Yan. Ang odeng nila dito guys, mura ha. Dito pinakamurang nakita ko, 1,000 lang isa. Let's eat odeng here at Sugripo Market. Kasi gupin mo yung sabaw. Parang lugi ako, hindi ako nilagyan ng sabaw. Pwede ka mag-scoop. Kaya. Mag-scoop ka, free lang. Ayun. Kasi 1 lang eh. Dapat 5. Guys, first time ko natikman tong odeng. Okay pala to. Actually, this trip lang. Dati ko pa siya nakikita. Okay pala. Sarap, di ba? Pwede ka maglagay ng soup. Ayun o, magsalok ka lang. Free lang yun. Hindi ko rin alam. Ang dami nilang orange, guys. Paano kaya? Ang kamatis, oh, ang laki. Kamatis! Mas malaki pa yung kamatis sa kanilang shine muscat. Strawberries nila. Guys, ang cute ng merch dito. Tingnan niyo yung mga dogs. Oh, damit ng dogs. Bucket hat. Ito, kakatawa. Bucket hat nila orange. Guys, lagi kayong ngingiti. Ayan, CCTV, andito. Hindi naman live yan eh. Di ba live to? Nilaloko mo ako. Loko-loko. Meron din dito, lobster cheese. 10,000 or 400 pesos. Meron sila dito, mandu. Ayan, ito. Abalon, octopus, kimchi, black pork. Ano ba to? Free taste daw yan eh. Free taste. Rice Krispies. Parang walang lasa. Puff lang. Ganun. Black pork dumpling free taste din. Huh. Ayan. Hindi, Ay, ah. hindi. Free taste daw ba? Pag siningil ka na lang. Magulat sa akin si ate, ba't ako kumukuha? Medyo may mga tao na. Masiksik na. May realization daw si Jello. Go. Inisip ko lang, kunyari sa ibang country, di ba? Nag-offer talaga sila ng free taste kasi hindi naman lahat alam kung ano yung lasa ng tinitinda nilang product. Yes. So, imbis na kumbaga laging magko-question na lang yung customer nila, may possibility na ma-convert sa sales. Kasi nga, may free taste ka, uy, sarap nito ah. Pero syempre, may mga customers na looking for free taste lang. So, Like? hindi ako. Di wala. Free taste. Pero yun, part ng part ng Marketing strategy. Ito, tingnan naman natin. Nandito naman tayo sa kabilang dulo.
Yes, na tayo dyan. Dito naman. Ano to? Ang haba ng pila nila, oh. Yan. What's that? Ah, ganun din. Yung black pork sausage. Ah, anong haba ng pila? Bakit kaya? Wow, ano to? Bakery. Dumpling bread. Black pork octopus bread. Ang galing ah. Ginawa nilang bread yung ano. Yung takoyaki. Ito naman yung isa pa. Ang daming pila. Kung saan may tao, doon tayo pipila. Try Jeju Black Pork Bread. Then siya guys ha. Tingnan natin. Ah. Tikman natin nang wala pang sauce. Yung lasa niya, yung kinakain namin sa Taiwan, sa Rauhe Night Market, yung kanilang bread na may pork doon. Ano nga tawag doon? Pero guys, ito, mas malasa. Yung kanyang pork guys, giniling, may sauce dito. Tikman natin. Sweet and sour. Masarap. I like it, I like it. Very savory. Mas masarap to kung ininit. Ito ay 4,000 yen or around mga 160 pesos din. One. Japan na Japan yan. Mas maganda pa nag-food trip kayo, may kahati kayo. Para hindi kayo masyadong mabubusog agad. So try natin to. Masarap na guys. Masarap yung meat, masarap yung bread. Tapos complement siya sa sweet and sour. Ang problem lang, mas masarap siguro to kung ininit nila. Kasi medyo malamig na yung nakuha namin. Pero all good pa rin naman. Pero kung mas mainit, mas masarap. Mas masarap. So, in case na bibili kayo, pwede nyo i-request for sure na Ipa-warm. Oo, yung kahit harapan okay. natin, pina-warm eh. Yes. Tayo di tayo inalok. Hindi kasi kami nag-request. Pero yun, Oo, masarap. worth to try for 4,000. Sulit na to. Oy, nalalaglag ang mga giniling. Sayang yun. Grabe no, ang dami. Hindi siya tinipid. Wow. Dahan-dahan po. Tatakam. Kung anong oras nyo man ito pinapanood, sana hindi kayo totoo. Tingnan nyo to guys. So, even kape. Kape nila, Mandarin na. Mandarin Ice Americano, Cafe Latte. Guys, sabi ko pila kami sa mochi. Ala. Wow! Grabe guys, tuloy-tuloy sila oh. Wow. Tapos lahat sila nandoon sa loob. Mochi nila is orange and strawberry. Mukhang masarap. Ang haba ng pila. Ang daming nagtitinda din na nakita nito. Pero dito ko lang nakita ganyan kahaba ang pila. Ito na guys, mapapalapit na tayo sa pila. Ano kayang kunin natin? All orange or strawberry orange? Tingnan natin. Ano dapat natin orderin? Tinitingnan ko guys kung ano yung mga in-order nila sa harapan. Ano? Para mamaya alam na namin. Anong Yung nasa rightmost, pwedeng tiki-tikisa ata doon. Padagdag ka na lang ng dalawa, tigisa tayo. Ano? Alin? Yung Yun? Oo, hindi. Alin? Basta yung ina-ice nun nasa right na mami. Okay. Yun. Kuha ang dalawa nun, tas isang set. Okay. Ayan. Kung ano man Okay. nabubudol to si Jello, di ko rin alam kung ano. Ayan. Ay, na ina-ice ng Ayan na, mami. ang dami na. Ayan.
Guys, kumuha lang ako, tapos kinuha nila yung pera. Walang sukle. Hindi natin alam Hindi natin alam kung magkano kasi walang subtitle eh. Dito sa Jeju guys, wala subtitle. Di ba sa K-drama may English sa ilalim? Dito wala. Pero I think, yung animan, 5. Hindi, iba yun eh. Basta guys, ito. Kumuha ako nito, basta to 10, 400 pesos. Natin yung mga mochi sa Grandmother's Mochi. Ito muna yung mga nakapak. Ang lamig. Ano ba to? Nakakangilo. Ang lamig. Ano ba yun? Pinipilahan yun eh. Parang red bean, green tea, mochi na naman to. Green tea. Next. Ito naman mga sesame seeds, peanuts, almonds. Ang lamig din. Ang tigas, B. Parang ganun din. Ano ba itong pinabili mo? Hindi ko alam. Eh, pinakuha nila eh. Siyempre, gagaya lang tayo sa kanila. Okay. Green tea mochi ito. Ang tigas. Okay. Next. Ito na. Ito talaga yung pinilahan natin. Okay, now for the main event, let us try their mochi. Guys, mas favorite ko, di ba, that last time ang mga strawberry mochi. Pero dahil tangerine ang sikat dito, ihuli natin ang tangerine. So, kain tayo. Yung ibabaw dito may red bean, mochi, plus kalahati ng strawberry. Let's eat. Kain tayo sa gitna para matikman natin lahat. Ang sarap. Manipis lang yung mochi. Ang sarap ng red bean. Strawberry nila is matamis. Ang tamis. Harap. Next naman. Excited ako dito. Let's try naman their orange mochi. Again, may red bean sa ibabaw. Tapos yung kalahati ng kanilang mandarin or tangerine. Kain tayo. Ang juicy. Ang tamis, ang sarap ng mochi. Manipis lang, matamis. Perfect, refreshing. Worth pilahan. Pilahan nyo to. Nakalabas na kami guys. Tapos paglabas ninyo, makikita nyo again yung olive young. Yung nilakaran natin ng unang gabi natin dito. Tignan natin. Mag-BHC chicken tayo for dinner. Tara, let's. Hope na gustuhan nyo ang ating tour sa loob ng Sugwipo Olive Market guys. So lahat ng pagkain nandoon. Mochi, lahat ng skewers, chicken, black pork, seafood nandoon, fresh seafood, meron din tayo doon. Patatas, mga fresh na gulay. So kung mahilig kayo sa mga market, alam niyo kami, hilig namin yan. Whenever we go to a country, kasi guys, doon yung makikita ang kultura nila. So punta kayo sa mga markets, kung saang place kayo nagvi-visit. Ayan na, sa tapat lang ang BHC Chicken. Ito na, chicken tayo, BHC Chicken. Ang manok. Magde-take out na lang kami para hindi ma-mandate kumain kasi busog pa ako. Ito, fried chicken como. Anong como yun? Yan. Ito nga ba yung may cheese balls? Hindi ko magalaw, B. Ayan. Okay, dito nga. Give you my heart. Here guys, ang kanilang Jeju menu. Ito yung kanilang mga best menu. Mag-normal lang tayo, tapos order tayo ng cheese balls. Wala pa ako sa Seoul.
Wala na siyang pera, guys. Parang nagano ko. May 3 days pa tayo dito. Wala ka ng pera. Paalam. Kasi bakasyon, guys. Huwag nyo nang tingnan ng mga presyo, no? Ayan. Chicken. Tapos o-order tayo nito. Mga side dish nila. Ito. Sugar to crayon. We got the goods, guys! Ayan, parang ang sarap. Sarap mo. Ang bango. init, ang bango. Ano kami, guys? Lakad muna kami pa uwi sa aming hotel. Tapos kapag later, mag-chika time tayo while kumakain kami ng manok. See you later! Guys, chika ko lang. Parang ang sarap pag olive yang dito. Walang tao. Ito na, pabalik tayo. Dadaan ulit tayo sa Ole Market. Papunta sa aming hotel. Mga 5 to 10 minutes walk. Ganito pala karami yung na-order namin chicken. Tapos ito ang ating cheese balls. May kasamang sauce. Meron din tayong pickled radish. Lagi yan kapag may manok. Tapos ito yung ating kanin. Kain tayo. Guys, let's try ang chicken. Partida, guys. Malamig pa yun kasi nakatulog kami. Ang sarap. Na-try ko na rin yung cheese ball. Isa pa sa masarap. Si OA. Bakit ngayon ko na natikman to? Maraming salamat for watching our vlog. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe at bago sa ating channel, welcome! This is Joyce Yabut Bartolome. Kami po ay The Bartolomes, mag-asawa na nagto-travel around the world habang kaya pa at wala pang mga anak. Ayan guys, maraming salamat for joining our vlogs for this Korea. Yung mga nagustuhan ninyo, comment down below. Kung may mga gusto pa kayong makita, mag-comment lang kayo. Please like, share, and subscribe to my channel and follow all my social media accounts. At Yabut Choice on Instagram and Chi JY on TikTok. Bukas ulit, may vlog tayo. I'll see you on the next one. Bye!